Mapagpalang araw kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Equals alone. Magiginig po tayo ngayon ng video ni Bad Channel. Bad B-A-D as in victory. Yan ano. Si Din. Ayan. Maganda po siyang magpaliwanag. Ayan. Tingnan natin yung kanyang bagong vlog. Nakiki-vlog po ako sa kanya. Okay, tingnan natin. Ayan po si Din Arman, bad vlogger. Maganda lang po siya magpaliwanag, ano, kasi dating, ano po yan, sa media dati yan. Ano? Si Din Arman. Bad vlogger po yan. Buenos días, damas y caballeros. Nagka-emergency meeting si President Bongbong Marcos at miyembro ng Kongreso kagabi or late after. We deserve the best when we put in all the Ayan po yung pangalan nyo. Vlogcaster Arman Din. Ayan. Yan po ang topic niya ngayon. Marcos Romualdez, kongresista, nag-emergency meeting para sa, yan. O, lalakasan lang po natin, ano? Lalakasan natin. Inanunsyo ng Iglesia ni Cristo that they are opposing the impeachment moves and that they are going to organize massive rallies to show their displeasure over the political developments and of course to pressure the Marcos administration to completely drop the impeachment move. So ito na po, that's why although dinidina Kasi po, yung ISC, magrarally daw sila laban sa mga mag-impeach kay Sara Duterte. Kaya naman po, ini-impeach sila si Sara Duterte na nangunguna, si dating Senador Laila de Lima. Kasi po, yung lahat ng nabulgar sa Quad Committee, kinuha po nila, ginadad lahat nila yung mga ebidensya kung saan napunta yung bilyon-bilyong pera kung saan ginastos. Hindi kayang ipaliwanag po ni Sara. Kaya ngayon, sabi nila, yan, dahan ng impeachment. Ngayon, ayaw nila, kumakatig po sila, no impeachment yung Iglesia ni Cristo. Kahapon pa po, nag-announce na sila. Ano, kahapon. Kaya nakita nyo kahapon, nag-vlog din po ako. Binlog ko si vlogcaster Arman Din. Ano? Ayan, ito na naman. Maganda siya magpaliwanag kasi dati siyang periodista ito. Okay? Yung kahapon, dati niyang kasama daw yung isa doon. Nagsasalita na parte ng ISC. Ayan. Pakinggan natin siyang muli. ay ng Presidential Communication Office or PCO under my good friend Cesar Chavez na dinideny nila na this has anything to do with the impeachment or the Iglesia rally. Pero tayo, alam naman natin, bihira lang nagkaka-meeting sila ng ganito at walang anunsyo. Sabi, fellowship daw ito eh. Kung fellowship ito, bakit ginawang exclusive? At biglaan sinabihan ng media na wala private meeting yung or fellowship pero private normally kaya swerte rin kayo andito kayo sa vlogcaster kinover na rin natin ang Malacanang na matagal at hindi lang yan na
umover tayo ng Malacanang. In fact, we started covering the Joseph Estrada administration. Tayo ang nakapag-goodbye kay Erap habang nagbabay-babay sila across the Pasig River while they were being brought sa likod. Kasi meron across the Pasig River, meron pa yan, parte pa yan ng compound ng Malacanang kung saan nandun yung golf course at saka yung meeting house o rest house. Na ngayon, ginawa na ata sandali, lobat na pala tayo dito sa camera. Kaya bilisan na lang natin ito. Bilisan na lang natin. Hindi ko pala na-charge itong Okay, magcha-charge muna siya. Ngayon, hindi naman ako nagcha-charge siya lang, konti lang paunawa. Ang grupo ng Iglesia ni Cristo, ang paniwala po nila sa Panginoong Yesus na yan, tao. Hindi sila naniniwalang si Yesus ay Diyos. Anong paniwala nila? Tao. Hindi Diyos kailanman. Hindi naging Diyos kailanman ayon sa kanilang doktrina. Kung si Kristo po ay tatayuan mong tao, kagaya ko, kagaya nyo, lalabas ang kanyang ama sa langit ay tao rin. Kasi sinasabi mong tao si Jesus, ako tao ako, tatay ko, nanay ko, tao. Ikaw na nanonood ng video ngayon, tatay mo, nanay mo, sigurado tao ka nanonood. Kaya tayo tao kasi magulang natin mga tao. Pero si Jesus po, wala siyang bahagi sa laman at dugo ng tao. Kaya hindi siya pwedeng tawagin tao. Na gaya na sinasabi ng Iglesia ni Cristo, na itinayo ni Yumao Felix Manalo at ngayon pinangangasiwa ni EBM nila na hindi naging Diyos kailanman itong si Jesus, kundi tahong tagapamagitan. Yan ang kanilang stand. Ako hindi. Si Jesus ay Diyos kasi anak niya, ay tatay niya ay Diyos na nando sa langit. Ama namin nasa langit ka. Doon sa 17:1 ng 1, ang sabi ni Jesus at tumingala si Jesus, Ama. Tinawag niya ang kanyang ama, ang Diyos sa langit na kanyang ama. Ama! Ayan. Nakasulat po yun sa 1:17:1. Okay? Tuloy natin yung kay Din. Baka nakapag-charge na siya. Ayan camera. So, and we also welcome, nauna pa tayo kay PGMA when she took over after ERAP. So alam natin yung operation dyan sa Malacanang. Kung meron man fellowship, sasabihin talaga, nasa schedule yan. Pero dito wala Bigla na lang sinabi na wala nang schedule si President Bongbong Marcos, wala nang ambush interview o anuman dahil meron siyang private meeting sa mga at hindi allowed yung media. Kung fellowship, cocktails lang yan. I-allow yung media just to take picture of the president, the congressman, photo-ops lang, and then paalisin sila ulit. Pero dito hindi. Sinekreto talaga at biglaan na lang kinancel yung ibang schedules ni President Bongbong Marcos. So to me, that is clearly a result itong meeting na ito na pinatawag ito because medyo Malacanang is a little bit concerned about these developments. Una, yung sunod-sunod na filing ng impeachment complaint. Pangalawa, yung pressure from the Iglesia kasi this is really a pressure from the Iglesia ni Cristo for Malacanang to completely drop. Siguro sa tingin ng Iglesia, dalawa lang ito. Either ang Iglesia ay kasama talaga sa scenario building, kumbaga gumawa lang sila ng script na kunwari na-leak yung using Anthony Taberna na syempre alam naman natin miyembro ng Iglesia, kunwari na-leak yung text o yung text pwede pa galing pa kaya kasi sabi nga nila Maharlika itong si Anthony ay PR ni First Lady Imelda Marcos. Pwede si First Lady
Si Anthony Taberna, yung dati pong newscaster ng ABS-CBN. Ayan. Ngayon, wala na siya. Membro po siya ng INC, Iglesia ni Cristo, na tayo ni Yung Felix Manalo. Ngayon, nasa DCRH sila sa radyo. At napapanood na rin sila sa YouTube. Yan po, lilinawin ko lang. Si Anthony Taberna ay natanggal na po sa ABS-CBN. Siya po ay siya po ay membro ng INC na binabanggit ni Vlogcaster. Balikan natin si Vlogcaster. Mismo ang nag-forward kay Anthony yung screen grab ng text na sinabi kung saan inoorderan ni President Bongbong Marcos ang mga congressmen na i-drop na itong impeachment move. So scenario building to test the waters and also to show the public na Marcos is not involved dito sa impeachment or explicit order talaga yun, tigilan nyo na yan. And then for Marcos later to confirm na meron text na ganyan, ganun, inorderan ko. So lalabas na parang hindi talaga atat na atat si Marcos mag-anunsyo na pinapatigil na niya yung so parang lalabas lahat, parang well, in stage nila for the whole thing to look innocent, as if hindi si Marcos naghihimasok, pero sa affairs or sa operations or sa matters involving Congress, kasi dapat naman ang House of Representatives ay independent from Malacanang. Pero since na-leak na yung text niya ni Anthony Taberna at natanong siya sa ambush interview, force to good na siya na aminin yun. So iba yung inanunsyo niya at iba yung napaamin siya. Yan ang drama nila. Yan if si Anthony is still very close to Malacanang as before. Kasi meron rin tayo vlog later on, ipapakita natin na si Anthony more sa iglesia na, dahil nga yung na-insulto talagang iglesia yung lumabas sa congressional hearing, yung statement ni Roina Garma na ang iglesia part pala ng killing machine. In fact, si Edilberto Leonardo na former Rapolcom at kapartner ni Garma ay siyang hawakan yung hard money kasi mapapakatiwalaan daw ang iglesia. So the fact that inalaw ng iglesia yung isang miyembro nila na humawak yung killing machine ni Duterte ay ibig sabihin na alam nila. Kumbaga alam nila, of course, itong si Leonardo siguro bago niya tinanggap ito, kinonsult niya muna yung mga pangkat niya or yung mga higher ups niya, yung mga senior members ng INC, or in fact, baka diretso pa sa pinaka-highest position, di ba? Ganun rin nangyari kay General Nick Torre. Hiningi rin niya kinonsult rin niya yung mga senior sa kanya, senior pastors o senior leaders, na kung tatanggapin niya ba yung assignment sa Davao para habulin, arestuhin si Apollo Quiboloy. Pero sinabihan siya na huwag niya tanggapin yan kasi magagalit yung mga Dutertes. Tinanggap pa rin niya, kaya tinanggal siya sa Iglesia ni Cristo. So, na-insulto yung Iglesia ni Cristo kasi syempre ang meaning nito ay kinonsinti nila ito mga criminal na gawain nila ni Edilberto Leonardo, kaya ibig sabihin complicit sila or parte sila ng killing machine. Kumbaga, the Iglesia has blood on its hands. For sana, dalawang ginawa nila. Tinanggal nila ito si Leonardo, kagaya ng ginawa nila kay Nick Torre, or pinatigil nila ito at sinabihan, wag mo na ituloy yan, sabihin mo na kay Duterte, ibigay na lang yung responsibilidad sa ibang tao at hindi ikaw ang dapat gumagawa niyan. Kasi iglesia tayo, we respect life, we respect God. At saka yung presidente naman tinawag na stupid
ang God. So, kaya nung lumabas na itong kwan, parang napahiya sila. Kaya ngayon, parte ito na parang binabalikan nila ang gobyerno. So, yun, in spite of that, andon pa rin si Anthony sa naglalaro pa rin si Anthony kina First Lady. Another scenario, si Anthony ay wala talaga tumiwalag na talaga sa sa arrangement niya kay First Lady at ngayon more gumagawa na siya ng bagay for Iglesia. So pwede rin na talagang nakuha lang niya talaga itong kwan na itong message na ito from the president na yung order ni president sa Iglesia sa Congress to draft the impeachment bid at ngayon siya na paniwala sila itong second scenario naniwala sila na nagdadrama lang si Marcos at talagang behind siya talagang behind sa impeachment moves. Ngayon pinipressure na nila si Marcos through this rallies, series of rallies na parang dating sa akin parang people power na rin. So sa tingin ko either of these two scenario could be possible pero one thing is clear parang nag-panic mode yung Malacanang. Kaya nag-emergency meeting sila kagabi at kasama si Speaker Martin Romualdez at si House Majority Leader at Congressman namin dito sa Zamboanga City, si Manix Dalipe at mga ilang pa mga congressmen at nakita na rin hindi in-announce sa media itong meeting na ito. Nakita na bigla na sila nung nakita yung mga bus from the House of Representatives. Siguro iniwan lang yung mga kotse ng mga congressman somewhere and then sumakay ng House of Representatives bus. Pero yung iba nagdala ng mga sasakyan nila na number 8 plated. Bigla na lang yung media na nakita na ang daming red 8 plate cars, 8 plated cars dyan sa Malacanang grounds kagabi. So samantala hindi naman inanunsyo ng Presidential Communication Office. Nung tinanong sila, sinabihan sila na fellowship daw ito at they met for several hours and pero ang explanation ng PCO, the gathering is meant to be a fellowship between the office of the president and members of the House of Representatives, which was already scheduled some time ago. The event is for close-in coverage only. So kami, kaya very lucky kayo, dito kayo sa BAT channel, may experience rin tayo dyan kasi hindi lang tayo kumover ng Malacanang as a reporter, but naging client rin natin ng at least 3 presidente at sinasamahan rin natin yung mga kahit ibang presidente, sinasamahan rin natin yung mga kliyente natin na either congressman or speaker or Senate President or Senator sa Malacanang. So we know the operations in Malacanang. So ito, kung fellowship lang, usually para mag-photo ops lang, syempre sino ba kayo mag-photo ops kay Presidente? Pinapapasok yung mga photographer. If not, ayaw ng Presidente ng ambush interview, papasukin lang yung mga photographer. Pero kagabi, kahit yung mga photographer hindi pinapapasok, ibig sabihin gusto talaga nila itago kung anong diniscuss at sino ang kasama nakipag-meeting kay Presidente. So clearly, kung ganito nangyayari, alam na natin, per my knowledge of, memorize ko na rin dyan yung mga kwarto sa Malacanang, especially yung mga secret rooms dyan, alam natin na they discuss about the impeachment complaints and also itong pressure point from the Iglesia. Anong diniscussa nila? Whether papatay na ba nila yung impeachment or bubuhayin ba nila is something that will unfold in the coming days. Kung makita na natin, dalawang klaseng action lang pwede gawin nila, either patayin nila or suportahan nila yan impeachment complaint. But with the sword of Damocles, yung rally and pressure ng Iglesia hanging over their heads,
mukhang tough, the president will have to make a tough decision. Kasi delikado, delikado, papatay, kwan rin, hindi susuportahan ng iglesia yung mga senatorial candidate ni Marcos, mga congressman na susuportahan sa yung tatakbo sa for re-election or another position o governor or mayor sa this coming election at pwede suportahan ng iglesia yung mga kalaban nila. The meeting is about marching order on impeachment and also itong how they will react to this iglesia pressure. So yan rin posible. So today after that meeting siguro na finalize nila kagabi kung ano ba talagang action gagawin nila, whether to support the impeachment or to kill the impeachment. Ngayon, today we await ano ba mga statement ni Martin Romualdez, ano ba mga statement ni Majority Leader Manix Dalipe, kung sasabihin wala nang time kaya this impeachment will die a natural death or meron kami preliminary study dyan at mukhang walang form and substance yan mga complaints na yan. So, ngayon alam na natin na bumigay na sila at yun ang pinag-meetingan nila kagabi. So, with this meeting, it also confirms na there's no such thing as independence of the House of Representatives from Malacanang. So, this is how things stand today. At pasensya na, medyo we have to break off dahil nag-warning na yung camera natin. But we will be coming back for more update including yung latest pahayag ng Malacanang kagabi on the impeachment. At ano ba, nagbago na ba yung tono nila? Watch out for that. Siguro an hour from now, we will be bringing that to you. Ma-recharge lang natin muna itong Sony camera natin. So thank you very much everyone for watching, and don't forget to like this vlog to get independent and truthful blogging, at the same time to see the behind the scene or that only a experience journalist, public relations officer, political strategies of top officials in the country can give you. Kasi tulad ng sinasabi ko, I've been there, memorize ko yung yung Malacanang complex, saan ang may golf course yan, saan naglalanding yung helicopter, saan mga secret rooms yan, at memorize ko yung House of Representatives complex and the Senate dahil sa tagal ko dyan. So, and I can give you behind the scene views and expertise that only an insider can give. Kasi karamihan ng mga vloggers, mga outsider naman talaga yan. They have never been to Malacanang, they have never been to Congress, they have never been to the Senate, nor met the senators, congressmen, and president and vice president and all these officials. Pero tayo nagawa natin yan. That's why alam natin how things operate, and I can give you with the clear picture behind the scene that you will not be getting in other bloggers or media personalities. So muchas gracias a todos and see you in my next vlog. So, narinig natin si Dean. Team Vlogger. Napakaganda niya kanyang paliwanag. Ano po? Walang personalan yun eh. Yung mga involved. Yun lumabas yung pangalan ni Leonardo sa Quad Committee. Ibinulgar ni Rowena Garma na yung Leonardo ISC. Yan. Kaya dyan nagsalita din ng ISC tungkol dyan nung mabulgar yung Leonardo na yan. Mapagkakatiwalaan daw po siya sa pera. Siya palang umahawak sa pera ng mga binabayad. Sa mga ano yan? Nanonood ba kayong committee ng Quad? Yung extrajudicial killing.
Kapag success ang pulis, may bayad. Pag hindi success, babayaran yung expenses, iriripan. Ganun po ang nabulgar ni Ruina Garma. Yan. Yung Leonardo at saka si Garma, magka-eskwela po yan. Ah. Okay. Ayan ano. Napanood nyo no, yung tungkol sa impeachment. Kasi si Laila de Lima na dati senador, siya po ang nag-sponsor ng impeachment. Siya ang nagsusulong. Ayaw ng Iglesia ni Cristo na tinayo ni Yumang Felix Manalo na ngayon pinangangasiwa ni EBM nila, si de Lima. Galit sila dyan. Noon sa panahon ni Pinoy, nirally nila yan. Nirally nila yan. Si de Lima. Ayun, may hawak akong Biblia. Ang salita ng Diyos, Biblia. Si Jesus ba ay Diyos o tao? Ayon sa salita ng Diyos mismo. Ayan. Ang sabi po dito sa Mateo, babasahin ko lang Magbabasa tayo, huwag tayong mag-iimbento. Letra por letra, hika nga. Sa Mateo 17. Ganito po nakalagay. Sa verse 5. Abang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakasisilaw na hulap o nabalot sila na nakakasilaw na hulap at may tinig silang narinig mula sa hulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ang Diyos po sa langit nagsalita patungkol sa kanyang anak. Ito ang minamahal kong anak, siyang inyong pakinggan. Sabi po kina Pedro, kay Juan at saka Santiago, sila magkapatid sila, no? Ngayon, nagsalita ang Diyos sa langit. Dito naman po sa 17 ng 1. Una, pagkasabi ni Jesus ng mga bagay nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, kita nyo, tumingala sa langit. Kaya yung nagsalita po sa langit, sa ulap, ang Diyos po yon. Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ako na iyong anak, para maparangalan din kita. Ano sabi ni Jesus? Parangalan mo ako na iyong anak. Lumalabas si Jesus po, inahamin niya, siya ay anak ng Diyos. Kung Diyos ang Diyos, natural ang kanyang anak, Diyos din gaya niya. Si Jesus po yon. Dito sa Hebreo naman po. Hebreo 1. Ganito po nakalagay. Says, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang kaharian mo, ho Diyos, magpakailanman at ang paghahari mo'y makatwiran. Verset po pala, Hebreo 1:8. Pagdating sa 10, at sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng sangkalangitan. Maliwanag po, tinawag ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus na Diyos sa verse 8. Sa verse 10, na tinawag ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus na Panginoon. Ibig sabihin po, Diyos na nagsabi, Diyos ang kanyang anak, Panginoon ang kanyang anak. Ngayon, yung sa vlogcaster ni Dean Arman, Bad TV kanya, Bad TV. Yung bad, D as in Victory, A-D. Hindi po bad yung as in masama.
ano po, na tinitira niya yung ginagawa ng INC. O ano po, grupo daw sila ng kriminal dahil kay Leonardo. Ayun, si General Torre, mukhang natiwalag yata, sabi ni Vlog Caster. Ano po, yan. Ang INC na itinayo ni Humang Felix Manalo, ang kanilang paniwala, ang ating Panginoong Yesus ay tao, hindi Diyos kailanman, kundi tagapamagitan. Maliwanag po, sabi ng Diyos, ang aking anak ay Diyos, ang aking anak ay Panginoon. Sino paniwalaan mo, kaibigan? Ang Diyos na nagsabi, ang kanyang anak ay Diyos, ang anak niya ay Panginoon? O paniwalaan mo itong mga antikristo na ito. Ako, in my belief, Iglesia ni Cristo na tinayo ni Humang Felix Manalo ay antikristo. Bakit antikristo? Nilalabanan nila si Jesus eh. Sinabi na ng Diyos, ang kanyang anak ay Diyos, ang kanyang anak ay Panginoon. Pagsukat ba naman sasabihin nila, tao yan. Nilalabanan nila ang Diyos mismo. Kaya, antay sila. Anti-God, anti-Christ. In Christ alone! Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Nag-vlog lang po ako kay Din. Arman. Ano po? Sige, hanggang sa susunod naman po, magbablog na naman tayo uli sa kanya. Marami tayong natututunan sa kanila. No? Marami tayo. Kasi binibulgar nila yung kailang nakukuha ang scoop eh. Yan. Ano po? Kaibigan, like, share na share. Kayo mga nasisiran, mag-share din po kayo. God bless us all po. Bye-bye!